Purihin po ang Panginoon at tayo po ay nasa bahay-sambahan. Tayo po ay mag-aawitan. Siyempre, ang Panginoon ang atin pong dinadakila. Bawat araw ay bigay sa atin, bawat oras, hindi ito ating lakas, kundi bigay niya sa atin. Kaya tayo po ay tama lang na magpuri sa tuwi-tuwi na. Alright, so tayo po ay umawit. Magandang gabi pati sa mga naka-online ngayong gabi. Awitin po natin ang una nating awitin. Pakilagay na po sa screen yung ating unang awitin, Standing on the Promises. Hawakan ang pangako ng Panginoon. Everyone. Sa appointments, strife and discontentment, I cast my every care upon the Lord. No matter what obsession, pain or deep depression, I'm standing on the solid rock. I'm standing on the rock of ages, safe from all the storms that rages rage, but not from Satan's wages. I'm standing on the solid rock. yes, I'm pressing onward. Now I'm pressing onward, each that leads me homeward. I'm trusting in my Savior day by day. And closest our relation is His foundation. So on the solid rock I stand. I'm standing on the rock of ages, safe from all the storms that rages reach, but not from Satan's wages. I'm standing on the solid rock. Even though it's gone now, I don't feel alone now. And forward came the Spirit of the Lord. Now with His word to guide me, from temptations hide me. I'm standing on the solid rock. I'm standing on the rock of ages, safe from all the storms that rages reach, but not from Satan's wages. I'm standing on the solid rock. Amen. Stand up. Amen. Amen. We stand up for Jesus. Amen. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high His royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, His army shall He lead, till every foe is vanquished and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey, for to the mighty conflict in this His glorious day. Ye that are men now serve Him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in His strength alone. The arm of flesh will fail you, That's true. ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, and watching unto prayer, where duty calls or danger, be never wanting there. Amen. Come unto me. Amen. Hear, blessed Savior, calling the oppressed. O ye heavy laden, come to me and rest. Come no longer tarry, I your Lord will bear. Bring me every burden
me every care. Come unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my mind. Come, my yoke is easy, and my burden's light. Are you disappointed, wandering here and there, dragging chains of doubt and loaded down with care? To unholy feelings struggle in your breast. Bring your case to Jesus, He will give you rest. Come unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my mind. My yoke is easy, and my burden's light. Stumbling on the mountains, dark with sin and shame, stumbling quite a bit of hell's consuming flame. Quite a parts of sin, deluded and oppressed. Hear the tender shepherd, come to me and rest. Come unto me. Yes. I will give you rest. Take my Saan ang yoke pupuntahan natin? Kay Jesus. Hear me and Amen. I am meek and lowly. Come and trust my mind. My yoke is easy, and my burden's light. Amen. Okay. Lessons now, ready sing. Have you by temptation often conquered pain? As a sense of weakness brought distress within, Christ will sanctify you if you claim His rest. In the Holy Spirit, He will give you rest. Come to me. I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my mind. My yoke is easy, and my burden's light. Amen. Do you have victory in Jesus? Amen? Amen. Opo, lahat tayo, no? Nanaligtas, we have victory in Jesus. So, let's tell this story. Everyone. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me
together now. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory. Beneath the cleansing flood, I heard about a mansion He has built for me in glory. Amen. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. All the people say amen. Amen. Wow, salamat po. Maraming Diyos, salamat po ng marami sa masiglang pag-aawitan at pagpupuri sa iyong pangalan. Wala kaming ibang pinag-aalayan ng aming papuri, kundi ikaw. Salamat po sapagkat ikaw ay nagpakita sa aming karapat-dapat ka. Hindi ang Diyos tao at ang tao ay hindi Diyos. Kaya ang aming pag-aalay sa inyo ay hindi namin pwedeng ibigay kanino man. Ang kaluwalhatian mo ay hindi mo ibibigay kahit sa mga Diyos-Diyosan. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na meron kaming bigay mong oras at lakas at bukas na pintuan para ito po'y aming magawang sama-sama na magpuri, manambahan, kasabay ng marami pong nagtitipon sa iba't ibang panig ng aming bayan o sa labas ng aming bansa. Kaya naman po, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na inyo po kaming binigyan muli ng pagkakataon. Maging yung mga naka-online na marahil hindi makarating po dito ngayon ay kasama naman namin sa kanilang pamamagitan ng online. Salamat po at meron pong ganitong tagpo at ugnayan, 2 o 3 na nagkatipon. Ang pangako mo'y kasama ka namin. Salamat po sa mga mananampalataya na nasanay na, nabihasa na, kagalakan na nila ang tumungo sa bahay-sambahan. Salamat po sa kabihasaan o kasanayan, sa mga bagay na kalugod-lugod sa inyo. Kaugalian na iyong kinalulugdan na ang mga anak mo ay nagkakatipon habang kami binibigyan mo ng sapat na lakas at kakayanan para ito po'y magawa. Kaya naman po kinikilala namin, nakapagtipon po kami ngayon dahil ng iyong mayamang biyaya, ganun din naman ang iba. Alala po namin ang aming mga kapatid ngayong gabi na meron pong mga karamdaman. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng recovery, kagalingan. Ganun din naman po sa mga kapatid naming hindi maaaring makarating dahil ng iba't ibang kadahilanan. Ikaw din po ang tatagpo sa kanila at padadama ang iyong presensya at lagi mong gagabayan ang kanilang ginagampanan ng mga nagtatravel, kagaya po ni Sister Arlene ngayon. At ang kanyang anak, pauwi ng US, inyo po silang gabayan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kapatid namin nasa pangingibang bayan din at mga kapatid namin nasa ibang bansa, ang mga misyonero sa loob at labas ng aming bansa. Inyo po din silang palalakasin, aaliwin, pagtatagumpayin, pagbungahin ang kanilang mga pagsisikap. At salamat po sa mga nalalapit na mga mission works ng Christ Baptist na ma-organize this year. Salamat po sapagkat binigyan mo sila ng kakayanan na tumayo sa kanilang sarili at lumago sa yaman ng iyong biyaya. Kaya naman po, dalangin namin patuloy kami dito sa Christ Baptist Church, kagaya po ng mga puno na itinanim mo sa siping ng tubig, patuloy kaming mga bunga sa takdang kapanahunan
At ganoon din naman, hindi malanta ang aming mga dahon, kundi maabutan mo kami na masisiglang nangaglilingkod po sa inyo. Ito man ay sa aming kabataan o ito man ay sa kahustuhan ng aming gulang. Ito po yung aming hiling at dalangin na nagpapasalamat. Inaalala ang bayan din naman naming lingapin mo, ang mga namiminuno, ang mga tagapamayapa, ang mga nagpapainog, nagpapatakbo ng aming ekonomiya. Ikaw na po ang manguna, mangusap, maging sa mga institusyon ng aming bansa. Tulungan niyo po na ito po'y magabayan ng tamang prinsipyo ng iyong salita. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. At lahat po'y magsabi ng malakas na Amen. 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 Maraming salamat po. At tayo po ay narito nagkasama-samang muli. Muli ating dalangin na patuloy tayong gabayan ng Panginoon. Ano ha? Alright, so tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos. Narito po ang ating mga kapatid para tayo'y pangunahan. At kayo na po ang sumunod ng sabay-sabay. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Sabay-sabay po natin basahin ang Book of Deuteronomy, chapter 28, verse 36 to 68. Basahin po natin ito ng salitan at sabay-sabay po tayo sa verse 68. Verse 36, dadalhin ka ng Panginoon at ang iyong haring ilalagay mo sa iyo sa isang bansang hindi mo nakilala ninyo ng inyong mga magulang at dooy maglilingkod ka sa ibang mga Diyos na kahoy at bato. At ikaw ay magiging isang kamanghaan, isang kawikaan, at isang kabiruan sa lahat ng bayang pagdadalhan sa iyo ng Panginoon. Kukuha ka ng maraming binhi sa bukid at kaunti ang inyong titipunin sapagkat uubusin ng balang. Ikaw ay mag-uubasan at iyong aalagaan, ngunit hindi ka iinom ng alak, ni mamimitas ng ubas, sapagkat kakanin yaon ng uod. Magkakaroon ka ng mga puno ng olibo sa lahat ng inyong mga hangganan, ngunit hindi ka magpapahid ng langis, sapagkat ang iyong olibo ay malalagasan ng buko. Ikaw ay magkakaanak ng mga lalaki at mga babae, ngunit sila'y hindi magiging iyo, sapagkat sila'y yayaon sa pagkabihag. Verse 42, lahat ng inyong puno ng kahoy at bunga ng inyong lupa ay aariin ng balang. Ang taga-ibang lupa na nasa gitna mo ay tataas ng higit at higit sa iyo, at ikaw ay pababa ng pababa. Siya'y magpapahiram sa iyo, at ikaw ay hindi makapagpapahiram sa kanya. Siya'y magiging ulo, at ikaw ay magiging buntot. At lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at hahabulin ka, at aabutan ka, hanggang sa magiba ka, sapagkat hindi mo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos, upang tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na kanyang iniutos sa iyo. At ang mga iyo'y magiging isang tanda at isang kababalaghan sa iyo, at sa iyong lahi magpakailanman. Sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo, na may gutom at uhaw at kahubaran at kakulangan ng lahat ng mga bagay. At lalagyan ka niya ng isang pamatok na bakal sa iyong leeg hanggang sa maibuwal ka niya. Magdadala ang Panginoon ng isang bansang laban sa iyo mula sa malayo, mula sa katapusan ng lupa, na gaya ng lumilipad ang agila, isang bansang ang wikay hindi mo nababatid. Bansang mukhang mabangis, na hindi igagalang ang pagkatao ng matanda, ni magpapakundangan sa bata. At kaniyang kakanin ang anak ng iyong hayop at ang bunga ng iyong lupa, hanggang sa maibuwal ka, na wala ring matitira sa iyong trigo, alak o langis, ng karagdagan ng iyong bakahan o ng anak ng iyong kawan, hanggang sa ikaw ay maipalipol. At kanyang kukubkubin ka sa lahat ng inyong mga pintuang daan, hanggang sa inyong mga mataas
at nakababakod na kuta ay malagpak na siyang iyong inaasahan sa iyong buong lupain at kanyang kukubkubin sa lahat ng inyong mga pintuang bayan sa inyong buong lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. At kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan, ng laman ng iyong mga anak na lalaki at babae, na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa pagkubkob at sa kagipitan, na igigipit sa iyo ng iyong mga kaaway. Ang lalaking mahabagin sa gitna mo at totoong maramdamin ay magiging masama ang kanyang mata sa kanyang kapatid at sa asawa ng kanyang sinapupunan at sa labis sa kanyang mga anak na ititira. Na anupat hindi niya ibibigay sa kanino man sa kanila ang laman ng kanyang mga anak na kanyang kakanin, sapagkat walang natira sa kanya, sa pagkubkob at sa kagibitan na igigipit sa iyo ng iyong mga kaaway sa lahat ng iyong mga pintuang bayan. Ang mahabagin at maramdaming babae sa gitna mo na hindi pa natitikmang itungtong ang talampakan ng kanyang paa sa lupa dahil sa kahinhinan at pagkamahabagin, ay magiging masama ang kanyang mata sa asawa ng kanyang sinapupunan at sa kanyang anak na lalaki at babae. At sa kanyang sanggol na lumalabas sa pagitan ng kanyang mga paa at sa kanyang mga anak na kanyang ipinanganganak, sapagkat kanyang kakanin ng lihim sila dahil sa kakulangan ng lahat ng mga bagay, sa pagkubkob at sa kagipitan, na igigipit sa iyo ng iyong mga kaaway sa iyong mga pintuang bayan. Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito na nasusulat sa aklat na ito, upang ikaw ay matakot dito sa maluluwalhati at kakilakilabot na pangalang ang Panginoon mong Diyos. Kung magkagayoy, gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa iyo at ang salot sa iyong binhi, malaking salot at totoong malaon at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. At kanyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinakatakutan at kakapit sa iyo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito'y pararatingin sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay maibuwal. At kayo'y malalabing kaunti sa bilang, pagkatapos na kayo'y naging gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan, sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos. At mangyayari na kung paanong ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo, at kayo'y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. At pangangalatin ka ng Panginoon sa lahat ng mga bayan, mula sa isang dulo ng lupang hangganan sa kabilang dulo ng lupa, at dooy maglilingkod ka sa ibang mga Diyos na hindi mo nakikilala, ninyo ng inyong mga magulang, sa makatuwid bagay sa mga Diyos na kahoy at bato. At sa gitna ng mga bansang ito ay hindi ka makakasumpong ng ginhawa, at mawawalan ng kapahingahan ang talampakan ng iyong paa, kundi bibigyan ka ng Panginoon doon ng sikdo ng puso at pangangalumata at panglalambot ng kaluluwa. At ang iyong buhay ay mabibitin sa pag-aalinlangan sa harap mo, at ikaw ay matatakot gabit araw, at mawawalan ng katiwalaan ang iyong buhay. Sa kinaumagahay iyong sasabihin, kahi manawari ay gumabi na, at sa kinagabihay iyong sasabihin, kahi manawari ay umumaga na, dahil sa takot ng iyong puso na iyong ikatatakot, at dahil sa paningin ng inyong mga mata na iyong ikakikita. Sabay-sabay po tayong lahat. At pababalikin ka ng Panginoon sa Ehipto sa pamamagitan ng sasakyan, sa daan na aking sinabi sa iyo.
hindi mo na uli makikita, at dooy pabibili kayo sa inyong mga kaaway na pinakaaliping lalaki at babae, at walang taong bibili sa inyo. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita at maaari na po tayo makaupo lahat. Have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrong that I've done. Oh, how could you pardon me? Forgive my iniquity to save me. Give Jesus your Son. Oh Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. I am amazed to know that the God so great could love me so. He's willing and wanting to bless. His love is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give for you. I will live
Amen, amen. Isang ating tanong nga ay talagang sa dami nga naman ng makakaunawa sa Panginoon ay bakit tayo nakaunawa at yung iba ay hindi. Bakit tayo kasama sa nakaunawa, ganong hindi naman tayo kakaiba o hindi naman tayo mas magaling sa kanino man. Kaya nga, biyaya ng Panginoon na ang sino mang tao ay mahatiran ng magandang balita dahil yun ang nagbubukas ng unawa. No? Sabi nga the entrance of thy word giveth light. Pag pinapasok mo, tinanggap mo ang salita ng Diyos, ikaw ay liliwanagan. Ganon. Kaya salamat sa Panginoon na tayo ay binigyan ng pagkakataon na makakilala sa Kanya. Alright, so tayo po'y tumayong lahat. Atin pong napag-aralan one time. I think that's Wednesday or Sunday, no? Pag-usapan natin yung about, my God, why hast thou forsaken me? Ngayon naman po ay aking minarapat na yung sumunod po doon ng ating talakayin. Yung ikalimang salita ng ating Panginoon. Yung una nating tinalakay, pang-apat na. Pero hindi pa natin natalakay yung 1, 2, 3, and 4. 1, 2, and 3. Tinalakay natin una ay, I think that's Sunday. Why have you forsaken me? Ngayon naman po ay yung panglima, I thirst. Makikita natin yan sa John 19:28. Kung kayo pinanganak ng 1928, yan ang inyong edad. John 19:28. John 19:28. Okay, basahin natin. Nariyan na po sa Amen. All right, together, begin. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. Maraming Diyos, salamat po. Bagamat ito'y 2,000 taon na nakakaraan, ito po ay lagi mong sinasabi sa amin na sa tuwing kami maglo-Lord's Supper, gagawin namin ang banal na hapunan, aming ipinapahayag ang iyong kamatayan. Laging inaalala ang iyong kamatayan. Kaya, nagpapasalamat po kami. Ang simbahan ay hindi lamang tuwing Disyembre aalalahanin ng Panginoon. Merong sa tuwing banal na hapunan ay aming ginagawa. At sa tuwing magkakatipon, sa araw-araw, dahil kung bakit kami naligtas, ay walang iba kundi dahil ng iyong pag-aalay, ng iyong sarili, sa krus ng Kalbaryo. At ang iyong pagkabuhay na muli, ang katagumpayan na tinanggap ng Diyos sa langit, ang bayad at handog para sa kasalanan. Kinalugdan mo ang alay na siyang naging karampatang bayad sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa inyo. At dalangin namin sa pag-aaral ng iyong salita ay lalong sumigla ang aming pananampalataya sapagkat nalalaman namin lahat ng ito'y ginawa mo para sa amin. Pangunahan niyo po kami, dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Nakakaupo na po. Ito pong John 19:28 na salitang I thirst. Ito po ay prophetic fulfillment ng Psalm 69 verse 21. Babasahin ko po ang Psalm 69 verse 21. Nakalagay po rito, reproach had broken my heart, and I am full of heaviness, and I looked for some to take pity, but there was none. Yun yung sinabi niyang, my God, why hast thou forsaken me? But there was none. And for comforters, but I found none. Walang tumulong, walang umaliw sa kanya, pinabayaan siya ng kanyang ama. Then, sabi rito, they gave me also gall for meat,
And in my thirst, they gave me vinegar to drink. Dalawa po yon. Yung una, inalok po siya ng myrrh and ano yan, may kahalo yung wine and ano yan. May kahalo na abdo at saka may kahalo siya. Hindi niya ininom. Sapagkat yun po ay pampalesen ng pain. Para hindi niya masyadong maanuhan ng pain at ang suffering. Pero nung malaman niyang yun na may abdo, hindi niya tinanggap. Pero sa pangalawa, suka, wine, ang binigay sa kanya, sour na suka. At yun po ay nakakatulong para matulungan yung kanyang dehydration. At yun ay kanyang ininom. Kaya sabi rito ay, and in my thirst, they gave me vinegar to drink. Alright? So, ito pong salitang I thirst ay daily experience ng mga tao. Lahat tayo nakakapagsalita, nauuhaw ako. Nasasabi natin ito. So, ito pong salitang ako'y nauuhaw ay salitain nating lahat. Bata, matanda, lalaki, babae, nagharal, hindi, mayaman, mahirap, nag-iisa o may kasama, nasa initan man o nasa kung saan man tayong lugar. Ang uhaw ay karanasan at natural sa karanasan ng tao at hindi pwedeng hindi siya mohaw because this is God's design for man. Thirst. This statement is an ordinary and daily experience of man. The words that he uttered can be said by us everywhere, anytime, in a very comfortable place and condition. We can say those words or these words while in an air-conditioned luxury car. Kapag kayo nasa inyong magandang sasakyan, uuhaw din kayo. Or 5-story hotel. Pagka kayo nasa magandang hotel, nauuhaw din tayo. May tubig din po doon. In a vacation or in front of a beach, before and after swimming. Pwede natin sabihin itong salitang ako'y nauuhaw. It is natural for us to thirst. But this time, he is in the most unlikely place and unlikely condition. Nang sabihin niyang siya ay nauuhaw, siya ay naroon sa kahindik-hindik na kalagayan at lugar. Siya ay nasa krus ng Kalbaryo at siya ay nasa matinding pagdurusa. He is in deepest pain, constant struggle in breathing, greatly suffering for hours, and physically exhausted while hanging on that cruel cross with deep lacerated wounds on his body while his blood was being shed for us. So nung sabihin niya na siya ay nauuhaw, we can imagine kung ano ang kalagayan ng ating Panginoon. Hindi madali, hindi maganda, hindi masarap pakiramdaman, at hindi natural na ang tao ay nasa ganung kalagayan. Kung ating tatanungin, kailan siya huling uminom ng tubig? Kailan kayo hindi iinom ng tubig para kayo mauhaw? Siguro kung salitang salita, baka within 30 minutes, 1 hour, uhaw ka na. Pero ang ating Panginoon, remember, nag-Lord Supper, dun siya huling uminom, kung di ako nagkakamali. Yun yung huling time na siya'y uminom. Kumain sila, uminom sila. Pagkatapos noon, ng gabing yun, dinakip siya. Dinilitis siya ng illegal. Walang litis sa gabi. Pero nilitis siya kahit gabi. Hanggang kinaumagahan, siya'y pinaghahampas. Nilitis siya ng gabi, pinaghahampas siya. Pagdating ng umaga, pinagpasan siya ng krus. At yung tinatawag nating Via Dolorosa, yan po'y daan na pinakamalayo papunta sa Kalbaryo. Ang nagpapasa ng krus ay hindi hinahanapan ng shortcut. Ang hinahanap po nila ay yung long cut. Kung saan yung pinakamahabang kalsada na pwede nilang lakaran, doon sila palalakarin para makita ng nakararami. I'm thirsty. Thank you, Brad. Yung pinakamahaba na lakad, yun ang pinalakad
sa ating Panginoon. At syempre, so kung nilitis siya ng gabi, hanggang siya'y paghampasin, parusahan, pagtatanungin, ano, puyat, tapos pagod, pasa ng krus, mga sugat, puro latay, alam niyo naman yung latay niya, hindi naman basta gas yun, sapagkat yun iba yung pamalo ng Hudyo sa pamalo ng Romano. Alam naman natin, ano? Ang Hudyo, meron tinatawag na pamalo na pag pinalo ka ay huwag hihigit sa 40. Kaya pinapalo siya ng 39 stripes. Pagka ang Hudyo na malo, hindi aabot ng 40. Kaya sabi niya, ako'y pinalo ng 3 beses, kulang ng isa. 39 times. Pinalo siya. Pero ang Hudyo, iba kasi yung kanila, yung flagellum na tinatawag, para yung latigo na merong yung tinatawag na 9-o cut. Na? Marahil 9-o cut tail, parang buntot na siyam, at meron yung mga bones, metal, minsan glass, kung ano man, na matalas, at yun ay nakakabit doon. At pag ipinalo yun sa iyo, ay pupulupot yun sa laman mo. Pag pulupot nun, at saka hihilahin yun. Siyempre, ang kapit nun, tanggal lang yung laman. And then, pinagpasan siya ng krus na hindi naman magaang. Pinagpasan siya ng krus na mabigat, siyempre, yung puyat, yung pagod, yung mga sugat, tapos yung bigat ng pagbubuhat, yung paglalakad niya ng umagang yon, siyempre pawis, dugo, pagod, lahat ng yon, abay nagdala sa kanya siyempre uhaw na kayo nun. Tapos ipinako ka sa krus, nakabayubay ka doon, pinako ka, nagdurugo ka, you are bleeding, hirap kang huminga, di ba? Pawis ka, tapos bilad ka, sabay-sabay ang dahilan para ikaw ay ma-dehydrate. Di ba? Kaya nung siya ay sumigaw, sabi niya, ako'y nauuhaw. Matinding uhaw po ito. Hindi ito basta uhaw. Now, hindi siya namatay sa uhaw. Hindi siya namatay sa uhaw. Hindi uhaw ang pumatay sa kanya. Pero, bago siya mamatay, naranasan niya ang matinding uhaw. At yun po ang sinasabi ng ating pinag-aaralang salita ng Diyos. Okay? So, ito'y kailan siya susuminom ng tubig? Kaya, uhon na siya. He experienced thirst while many people supposed to be able to understand his need, but there was none to provide. Buti na lang may nag-provide ng tubig. Kaya higit yung naranasan ng Panginoon. Wala nag-provide. Ano po, habang iniisip ko, while the angels are watching and able to give what he needs, but was not allowed by God to help him. Dahil ang Diyos ang nag-iwan sa kanya. Remember, when you're forsaken by God, siya ang humaharang para ikaw ay magkaroon ng tulong sa iyong kalagayan. So ang Diyos na po ang nag-alis ng tulong. Kaya ang talagang tinawagan niyan, tinatanong ng ating Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At kung aking iniisip, mga kapatid, sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa palagay niyo ba yung Holy Spirit nasa Kanya pa rin? Di ba yung Holy Spirit nanahan sa Kanya? Sa palagay niyo ba yung Holy Spirit nasa Kanya pa rin? Hindi kaya siya iniwanan din? Well, wala pong malinaw ang salita ng Diyos. Pero how we can imagine na siya'y pinabayaan ng Diyos. Kaya kung pinabayaan siya ng ating Ama sa Langit, ito yung napakahirap na uhaw dahil ito yung uhaw na walang tutulong sa iyo. So, while the angels were watching and able to give what he needs, but was not allowed by God to help him, even his Father, his God, whose will Jesus obeyed and of whom Jesus pleased all his days on earth, abandoned him without helping to quench his thirst.
This thirst was not uttered without a purpose. Nang siya magsalita ng ako'y nauuhaw, hindi po ito pananalita ng walang layunin. Hindi ito pananalita na walang mensahe para sa atin. Hindi ito pananalita na walang scriptural basis. Sapagkat ito'y katuparan ng hula. Hindi rin ito sinalita na walang benefit sa sangkatauhan. Kaya mahalaga po itong pananalitang ito. Kung wala ang pagpapakababa at wala ang pagbababa ng sarili, yamang siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya ang lumikha ng mga dagat. Siya ang lumikha ng ulan. Sabi nga nung isang nakakaalam ewan ko kung anong tawag sa kanya, pero sabi niya, Pastor, kaya kong kumulekta ng tubig mula sa hangin. They can collect water from the air. So kung kayang gawin yun ng tao, lalong kayang gawin ng ating Panginoon na mula sa hangin, siya'y uminom kung gugustuhin niya. Tama po? Amen? Ano? So imagine, siya na lumikha ng dagat, siya na lumikha ng tubig, kahit isang 350 ml na tubig, walang nagabot sa kanya. Hindi dahil hindi niya kaya, hindi dahil kulang ng tubig ang daigdig, kundi dahil iniwan siya ng Diyos. Pinabayaan siya ng Diyos. Kaya makikita po natin mga kapatid na kapag daka, after ng ika-4 nang sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Agad ang karugtong noon ay I thirst. Ako'y nauuhaw. At ako'y naniniwala na bunga ng pagpapabaya ng Diyos sa kanya, yung kanyang pananalita ng uhaw. Hindi ito uhaw na kulang ng tubig. Lamang. Ano? Naniniwala tayo, literally, ang Panginoon po'y uhaw na uhaw. Sabi nga nila, you can live longer without food. Without water. You can live longer without food but with water. You can live longer. So, lahat ng bukal, lahat ng ilog, lahat ng dagat, lahat ng sapa, lahat ng may tubig, ulan, gawa niya ang lahat ng ito, pero siya'y nauhaw sa kakaunting tubig na kaya niyang gawin. Pwede niyong utusan ang niebe, ang snow, na matunaw, dumating, turn them into water, at dalahan siya ng mga anghel ng tubig habang siya'y nakapako. Binigyan siya ng suka at apdo na magkasama pero hindi niya tinanggap dahil ang epekto noon ay mababawasan ng pain at suffering na hindi niya gustong takasan, bagkus ay kusa niyang hinarap at hindi niya ibig alisin sa kanya dahil ang pagkauhaw na iyon ay para sa atin na dapat niyang maranasan. Sapagkat sabi sa Luke chapter 16, kung naalala niyo ang Luke chapter 16, yung mayaman na nagpunta sa impyerno, di ba? Sabi niya, Amang Abraham, papuntahin mo rito si Lazaro at itubog sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ako ang aking bibig sapagkat ako ay naghihirap sa alab na ito. Kaya yung salitang thirst, the I thirst, hindi po lang yung literal na tubig, kundi nakakaranas ang ating Panginoon ng poot ng Diyos sa kasalanan. Kaya iniwan siya ng Diyos at yung nararanasan niya ay yung uhaw galing sa impyerno. Hindi yung uhaw lang nito. Yung pong uhaw sa impyerno, yun yung uhaw na kanyang nararanasan. Sapagkat yun yung uhaw na wala ang Diyos sa iyo. Yun yung uhaw na ang Diyos ay, kaya ka nauuhaw sa impyerno dahil ng puot ng Diyos. At si Kristo ang nagpasan at humarap at tumanggap ng puot ng Diyos. Kaya yung hinaharap niyang uhaw doon, hindi yung kapos lang sa tubig. Hindi po.
Yun po yung tinatawag nating the suffering of hell while Jesus was hanging on that cross. Ha? Yung poot ng Diyos sa Kanya. Hinarap niya yung poot ng Diyos habang siya nasa krus ng Kalbaryo. Naroon yung nawala ang Diyos sa Kanyang piling. Iniwanan siya, pinabayaan siya ng Diyos. For the first time in eternity, there was a time in human history na nagkawalay ang ama at ang anak. At siya'y pinabayaan. Kaya sa impyerno, naroon din po ang matinding uhaw. At yung uhaw na yon ay hindi dahil walang tubig. Kaya may uhaw doon dahil ng puot ng Diyos. Dahil kung hindi galit ang Diyos sa mga nasa impyerno, magpuprovide siya ng tubig, magpuprovide siya ng break time. Uho na kayo, break time. Sige, drinking time. Uminom muna kayo. Pero dahil yun ay puot ng Diyos, pure wrath of God. Walang favor ang Diyos doon. Sabi nga sa Ephesians, there is no God, there is no hope, there is no Christ. Wala kang Savior. Kaya ang naranasan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay uhaw at hirap ng nararanasan ng tao sa impyerno. Kaya hindi ito madaling uhaw, hindi natin ito kayang gayahin, mga kapatid. Kaya yung mga nagpapapako sa krus, hindi nila maranasan yung uhaw na naranasan ng Panginoon. This is the thirst that nobody had experienced in all eternity, but the Lord Jesus Christ Himself. When He said, I thirst, this is a unique experience of Christ on that cruel cross of Calvary. Sa Matthew 26:39, ang sabi po, and He went a little farther and fell on His face and prayed. Look at this. Kaya makikita nyo, hindi madali yung kanyang pupuntahan. Hindi niya alam anong kanyang mararanasan. Sabi niya, and He went a little farther and fell on His face and prayed, saying, Oh my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as Thou wilt. Kung pwede lamang yung krus ng Kalbaryo na aking tatahakin, ay lumipas sa akin. Sa humanly speaking, alam niya ang terror, sabi nga yung terror of the Lord. Ha? Alam niyang haharapin niya. Hindi basta pagkapako, kagaya ng pagkapako ng mga magnanakaw. Unique po ang karanasan ng ating Panginoon dahil siya ang magpapasan ng kasalanan ng buong sanlibutan. At habang pasan-pasan niya ang kasalanan ng buong sanlibutan, yung puot ng Diyos ay isa sa Kanya. Kaya siya ay iiwanan for the first time. Kaya sabi niyo dito, if it be possible, let this cup pass from me. Kung ito po'y madali, hindi niya ito magiging panalangin. Pero kahit alam niya kung gaano ito kahirap, ipinakita po niya kung ano dapat ang tao sa Diyos. Nevertheless, not as I will, but as Thou wilt. Kahit na mahirap, gayon pa man. Kung maaari ito'y lumipas, pero kung kalooban mo, ay siyang mangyari. And then sa verse 42, He went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass from me, except I drink it, Thy will be done. Kung ang sarong ito ay hindi lilipas sa akin, malibang aking inumin, mangyari ang iyong kalooban. Kaya, anong ininom niya? Nauhaw siya pero may ininom siya. Anong ininom niya? Yung puot ng Diyos, the cup of God's wrath. Yun ang ininom niya. So ang naranasan niyang uhaw ay uhaw na bunga ng puot ng Diyos sa kanya at sa kasalanan. Bunga ng uhaw na katulad ng uhaw ng pinarurusahan sa impyerno. Malalim na uhaw na hindi lamang nararanasan
ng katawan, kundi uhaw na nararanasan ng kaluluwa. Malalim. Matinding uhaw habang ang Panginoon ay naroon. Para ano po? So ininom niya yung cup of God's wrath. At isang araw, kayo naman ang iinom ng wine sa marriage supper of the Lamb. Tayo naman ang may iinumin, pero inom ng kasayahan dahil ininom ni Kristo ang poot ng Diyos. Na imagine po natin, He came down from heaven, sabi sa John 3:13, and no man had ascended up to heaven, but He that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. So He came from heaven where there is no thirsting. Walang uhaw sa langit. Walang kauhawan sa langit. Galing siya sa langit, nanaog sa lupa para makaranas ng uhaw para sa ating lahat. Kung gugustuhin niya, kaya niyang iwanan ng krus at bumalik siya sa langit para maligtas siya sa matinding uhaw, pero hindi niya ginawa dahil yung uhaw na yon ay aakuin niya para hindi na tayo ang mauhaw at hindi tayo makaranas ng poot ng Diyos sa impyerno. Na ito po ang sabi sa Exodus 17:1-7. Gusto pong tingnan po natin ito. Exodus 17:1-7. And all the congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of Sin after their journeys according to the commandment of the Lord and pitched in Rephidim. And there was no water for the people to drink. Wherefore, the people did chide with Moses and said, give us water that we may drink. And Moses said unto them, why chide ye with me? Wherefore do ye tempt the Lord? And the people thirsted there for water. And the people murmured against Moses and said, wherefore is this that thou hast brought us up out of Egypt to kill us and our children and our cattle with thirst? And Moses cried unto the Lord, saying, what shall I do unto these people? They be almost ready to stone me. And the Lord said unto Moses, go on before the people, and take with thee of the elders of Israel, and thy rod wherewith thou smotest the river, take in thine hand, and go. Behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb, and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. And he called the name of that place Massa and Meribah, because of the chiding of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, is the Lord among us or not? So thirst. Yan palang uhaw, pag ikaw ay walang magbigay sa iyo ng tubig, nagiging dahilan para questionin mo, mayroon bang Diyos? Tayong kasama. Ang kakulangan ng provision. So, ilan po mga bagay ang matututunan po natin sa talatang ito? Na? Just for a simple observation. Look at verse 1. Look at verse 1. Sabi niya, and all the congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of Sin after their journeys according to the commandment of the Lord. So yung kanilang journey is according to the commandment of the Lord. But what happened? Along their journey, as they journeyed, they experienced to have no water. So one observation, thirst can still happen to us inside the will of God. We are not exempted of the trials. Kapag kayo nasa loob ng kalooban ng Panginoon at kayo nasa gitna ng kalooban ng Diyos, possible din na itulot ng Panginoon sa inyo at sa akin ang kakulangan ng ating pangangailangan. Yun ang isa. Pangalawa, look at verse 2. Verse 2. Anong sabi sa verse 2? Wherefore the people did chide with Moses and said, give us water that we may drink. And Moses said, why chide ye with me? Wherefore do you tempt the Lord? Pangalawang makikita natin,
thirst may be an opportunity to tempt God. Ang uhaw ay nangyayari habang ikaw ay nasa gitna ng kalooban ng Diyos. Ngunit yung uhaw, sa gitna ng kalooban ng Diyos, kapag iyong naranasan ay maaring maging pagkakataon sa kagaya natin o kagaya nila, na nagkaroon sila ng pagkakataong tuksuhin ang Diyos. Kaya wag nating ulitin yon. Na kapag alam natin ginagawa natin ng tama and then may nangyayaring hindi maganda sa ating buhay, ay tuksuhin natin ng Diyos. At siya ating pagbintangang pinabayaan tayo. Pangatlo, look at verse 3. And the people thirsted there for water, and the people murmured against Moses. So pangatlo, thirst can provoke murmuring against the leader. Their leader. So isa nilang pagbubuntunan ng kanilang sisi? Sino ang pagbubuntunan nila ng kanilang sama ng loob? Yung leader. Si Moses. At yun ang makita, the people thirsted there for water and the people murmured against Moses. So this is common, mga kapatid, na kinailagay dito para huwag nating tularan ang gawi ng mga taong ito dahil lamang sa sila'y simple na uhaw. Walang tubig. Alam niyo po minsan yung palang simpleng bagay na hindi pa naman tayo mamamatay pero palibasa ay wala at tayo nahihirapan, nagiging dahilan. Una, para tayo ay i-provoke natin ang Diyos. Pagbintangan natin siya. Pangatlo, sisihin natin yung leader. Ito man ay magulang, ito man ay pastor, ito man ay teacher, ito man ay ministry leader. But thirst can provoke murmuring against the leader, no matter what kind of thirst that is. That will be. Ano mang uhaw? Maaring nauuhaw kayo sa kaayusan, sa kasiglahan, sa kaunlaran, sa kasaganaan, ano man yung ating kinauuhawan. And then, verse 3, continuation, sabi niyan, and wherefore is this that thou hast brought us up out of Egypt to kill us, and our children, and our cattle with thirst? Papakita sana ako sa inyo mga picture dito ng mga namatay sa uhaw. Matitindi pala yung namamatay sa uhaw. Kahit mga hayop, kahit malalaking elepante nangangamatay sa uhaw, sa disyerto, sa Africa, at kung saan-saang lugar. Kahit nung panahon ng giyera, maraming namatay sa uhaw. So, makita natin, pang-apat, makikita natin, thirst could result into a kind of cruel death. Nakakamatay ang uhaw. Look at verses 4 and 5. 4 and 5. And Moses cried unto the Lord, saying, what shall I do unto these people? They be almost ready to stone me. And the Lord said unto Moses, go on before the people and take with thee of the elders of Israel and thy rod, wherewith thou smotest the river, take in thine hand and go. So anong ginawa ni Moses? The Lord said, Moses cried unto the Lord. So thirst is an opportunity to call upon God. Yan ang tama, ano? Yung karamihan, they murmured. Yung karamihan, they tempted God. Yung karamihan, akala nila, ito na ang ating wakas. Mamamatay tayo, pati yung ating mga anak. Pero si Moses, hindi niya tinatanggi na may kulang na tubig, pero ang ginawa niya, he cried unto the Lord. So yun po, doon natin pangunahan ng mga tao. Pagka merong mga needs, pag merong mga kulang, pag merong mga ganitong kalagayan na para bagang tayo'y naiipit na wala tayong makitang solusyon, lumapit tayo sa Diyos. Huwag tayong magreklamo kung kani-kanino, huwag tayong manghawa ng mga negatibong isipan na hindi natin nakita sa ating Panginoong Hesus. Nung siya'y mauhaw, hindi po siya negative, hindi siya nagmomurmur. Nasabi niya kung ano yung kanyang nararanasan. At mamaya, we will look at this also. Then look at verse 6. So, thirst is an opportunity to call upon God. To others, it's an opportunity to murmur against their leader. To others, it's an opportunity to tempt God. To others, it's an opportunity to lose hope, thinking that they're going to die.
Mga ganon, ano? Yung mga ganyang pangyayari. Look at verse 6. Behold, I will stand before thee upon the rock in Horeb, and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. Ano naman natin yung kwento? Hinampas ni Moses yung bato one time, once, at lumabas ang tubig. So, thirst can be a time for God's power to provide. Thirst. Kaya kung meron kayong mga needs sa ating buhay, meron tayong certain kind of thirst. It's not maybe a literal water, but something like this. Something that we need to survive. Something that we need to keep ourselves and our loved ones alive and comfortable. Na kapag wala ang mga bagay na yon, huwag nating sisihin ang ating mga magulang, nisisihin natin ang ating mga leaders, nisisihin natin ang Diyos, o mag-isip tayo na ito na ang kamatayan natin. Kundi bagkos, ito'y pagkakataon para tayo tumawag sa Diyos at manalangin, at pagkakataon para ipakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan to provide. And look at verse 7. And he called the name of the place Massah and Meribah because of the chiding of the children of Israel and because they tempted the Lord, saying, Is the Lord among us or not? Ang uhaw ay dapat magbigay sa atin ng kapanatagan na ang Diyos ay sumasa atin pa rin. Don't question the presence of God just because of thirst. Just because of losing our comfort and losing certain provision sa ating buhay. Ano po? Now, go to Judges chapter 15, verses 16 to 20. Si Kristo, sabi niya, I thirst. Ako'y nauuhaw. Pero tingnan niyo to. Judges 15, 16 to 20. And Samson said, with the jawbone of an ass, hips upon hips, with the jaw of an ass have I slain 1,000 men. And it came to pass, when he had made an end of speaking, that he cast away the jawbone out of his hand and called that place Remath Lehi. And he was sore athirst and called on the Lord and said, Thou hast given this great deliverance into the hand of thy servant, and now shall I die for thirst? And fall into the hand of the uncircumcised? But God clave an hollow place that was in the jaw, and there came water thereout. And when he had drunk, si Samson, his spirit came again, and he revived. Wherefore he called the name thereof En-hakkore, which is in Lehi unto these days. And he judged Israel in the days of the Philistine 20 years. So, naprolong ang kanyang buhay. Hindi siya namatay. Humingi siya ng tulong dahil nakipagbakbakan siya at nakapatay siya ng 1,000 Pilisteo sa pamagitan lamang ng panga ng hayop. So, napatay niya yung 1,000 sa tindi ng pakikipaglabanan. Napagod si Samson at matinding uhaw ang kanyang naranasan. To the point na iniisip niyang siya'y mamamatay, pero imbis na siya'y mamatay sa uhaw, sabi rito, he called on the Lord. And God clave an hollow place that was in the jaw, and there came water thereout. And when he had drunk, his spirit came again, and he revived. Now, who is Samson? What kind of man was he? Anong klase bang lalaki ito si Samson? Hindi ba siya yung lalaking may panata na hindi magpapagupit? Hindi hihipo sa patay? Di ba? Hindi iinom ng alak na nakalalasing? Pero anong ginawa ni Samson? Kakita ng babaeng maganda sa Sorek, na sinasabi ng mga magulang niya, Samson, wala na bang iba? Bakit siya nang iibigin mo? Pero si Samson, matigas ang ulo, malaki tiwala sa sarili,
nilabag ang mga magulang, binaliwala ang payo ng mga magulang, niligawan si Delilah. Sa madaling sabi, akala niya nabihag niya si Delilah, ang hindi niya alam, siya ang nabihag ni Delilah. Gang isang araw, nilambing-lambing siya ni Delilah at ang sabi sa kanya, sabihin mo naman kung saan ang gagaling ang iyong lakas. Bakit you are very strong, Samson? Ha? Saan ang gagaling ang lakas mo? Walang tumalo sa iyo sa bunong braso. Ha? Walang tumalo sa iyo sa wrestling, walang makagapo sa iyo. Saan ba nanggagaling ang lakas mo? Sabi niya, secret. Nung una, ganun siya. Sabi niya, secret. Sabi nga ng kasabihan, walang lalaking matibay ang loob sa babaeng lumuluha. Ha? Walang lalaking matibay ang loob sa babaeng lumuluha. Kapag ka ang babae mahal na mahal ng lalaki at siya'y in love sa isang babae, kapag yung babaeng yan ay humiling na lumuluha, lumalambot ang puso ng lalaki. Bakit? Mahal na mahal niya. Captured na siya ng emosyon. So, yun ang nangyari kay Samson. Nagsimulang mag-inarte si Delilah, nagdrama si Delilah, at sabi niya, hindi mo ako mahal, Samson. Ano? Ama, sino ba nagsabi siyang hindi kita mahal? Gusto mo patunayan ko sa'yo? Hindi mo sinasabi yung lihim mo saan ang gagaling ang lakas mo? O sige, Delilah. Dahil love na love kita, sasabihin ko sa'yo kung saan ang gagaling ang lakas ko. Sa totoo lang, Delilah, wala pang barbero na gumupit ng buhok ko. Hindi pa ako dumalaw sa kanino mang barbero, executive man yan o tabs man yan sa Alabang. Saan man yang barbero. Wala pang gumupit ng aking buhok. Naalaman ni Delilah yung lihim ni Samson. Si Samson ay naging taksil sa panata niya sa Diyos. Alang-alang sa babaeng kanyang inibig labas sa kalooban ng Diyos. Pinagkanulo ni Samson ang ugnayan nila ng Diyos kapalit ng pagmamahal ng isang babaeng hindi mananampalataya. So ano nangyari? Ni-reveal niya. At si Samson ay naging alipin. Di ba? Yan ang klase ng tao ni Samson. Hindi siya ganun katapat sa Diyos. Pero tingnan ninyo, kahit hindi siya ganun katapat sa Diyos, nang siya'y makipaglaban, at siya'y nauhaw, at siya'y humingi ng tulong sa Diyos, gumawa ang Diyos ng miracle, at binigyan siya ng tubig na maiinom at hindi siya namatay sa uhaw. Sumigla ang kanyang pangangatawan at humaba pa ang kanyang pagiging judge. Hindi ng Diyos pinabayaan si Samson nang tumawag siya sa Diyos sa panahon na siya ay nauuhaw sa pagod, sa pakikipaglaban sa mga Pilisteo. Binigyan siya ng Diyos ng maiinom. Si Samson na masuwayin sa kanyang panata, siya na ipinagkanulo ang sikreto ng kanyang lakas at naging mapagtiwala sa kanyang sarili at maging sa babaeng hindi mananampalataya. Si Samson na iniwanan ng banal na espiritu dahil ng pagkakasala. Di ba naalala niyo, isang araw umalis ang espiritu ng Diyos sa kanya? Si Samson na iniwanan ng Holy Spirit, dininig pa rin ng Diyos. At hindi iniwanan nang humingi siya ng iinumin, binigyan pa rin ng mineral water ang binigay sa kanya. Para hindi siya ma-dehydrate, manariwa ang kanyang lakas. Maganda rin ang pH ng kanyang dugo. Ngunit nang ang Panginoong Hesus, na laging ginagawa makalulugot sa Kanya, si Jesus na kahit kailan na hindi nagkasala at hindi sumuway sa lahat ng kalooban ng Diyos, humingi rin ng tubig. Sabi niya, ako'y nauuhaw. Hindi siya pinakinggan. Bagkos, siya'y pinabayaan. Namamatay.
na may matinding uhaw sa kanyang puso. Imagine niyo kung gaano kalungkot yung namatay na may uhaw. Yung nauuhaw ka sa presensya ng iyong minamahal. Alam niyo po, kapag ka ang tao mamamatay na, isa po ng kaaliwan niya, yung katabi niya, yung mahal sa buhay. Tama ba? Ha? Gusto niyo ba yun? Pagka tayo mamamatay, katabi natin, at least hawak mo yung iyong asawa, o yung anak. Huwag mo naman sa leeg hawakan. Kasi mamamatay ka na nga eh. Sa kamay lang. Hawak kayo ng kamay. Huwag ang hawak ka sa leeg. Isasama kita. Siyempre, di ba? Kahit ako, kung tatanungin, parang gusto ko, pag ako'y mamamatay, kahawak ko yung aking asawa, o kahawak ko yung aking mga anak, narin sa aking tabi. Pero that time, na ang ating Panong Jesus ay mamamatay, katatapos niya lang niyang sabihin yung, my God, why hast thou forsaken me? Iniwan siya ng kanyang Diyos. Malayo sa kanya, at ang sabi nga ng Bible sa Psalm, di ba, binasa natin, why art thou far from helping me? Ba't malayo ka para tulungan ako? Pinabayaan siya. Samantalang si Samson, hindi naman ganun katapat, pero hindi mo iniwanan. Hindi naman tapat si Samson. Pero si Jesus iniwan. Kaya matinding uhaw sa pakikisama ng Diyos, nang pinabayaan siya ng Diyos. Matindi yung, kasi imagine ninyo, no, automatic, nang iwanan siya ng Diyos, nakadama kaagad ang ating Panginoon ng uhaw. Ganun kaganda yung relasyon nila sa Diyos, sa isa't isa. Ha? Ganun katindi yung relasyon na kaunting panahon pa lang naghihiwalay, nauhaw na ang Panginoon sa kanilang samahan. Kaya alam niyo po ang mag-asawa, isang oras lang yan na maghiwalay pag maganda samahan ng mag-asawa. Isang oras na yung maghiwalay, naghahanapan na sila. Bakit? Laging gusto ng masayang mag-asawa na sila'y magkasama. Pag ang mag-asawa hindi ganun kasaya, ayaw nilang laging magkasama. Bakit? Lagi tayong mayroong hindi pagkasunduan. Maigi pang hindi tayo magkasama. Sana hindi na kita isinama. Sana hindi na ako sumama sa iyo. Salitain niya ng mga mag-asawa. Dito natin makikita yung sweet fellowship ng anak at ng ama. Na? Kaya kasunod kaagad yung, why hast thou forsaken me? And then ang sabi niya kaagad, I thirst. He's not thirsting for water dahil kaya niya yun eh. Pero yung relasyon ng kanilang ama, hindi niya mapipilit dahil dala-dala niya ang kasalanan ng tao. Sweet fellowship with the Father. The presence of the Father beside Him. Their fellowship, not just the presence, but the fellowship. Na-miss agad ng Panginoon. Ano pa ang na-miss niya nang ilagay sa Kanya ang kasalanan? Ano pa ang na-miss niya? Na-miss niya kaagad yung kabanalan. Ha? I thirst. Siyempre, yung kasalanan, inilagay sa iyo. Nawala sa iyo ang kabanalan. Ikaw ang naging, sabi nga ng Bible, He became sin for us. Hindi lamang He counted as a sinner, but He became sin for us. Na-miss niya yung presence of God the Father. Na-miss niya yung sweet fellowship with God the Father. Na-miss niya yung holiness sa kanyang sarili with God the Father. Ano yung nakakalugod sa Ama? Ano yung kalagayang ako'y nakalulugod sa Ama, na-miss niya kaagad yun, yung I am pleasing to my Father. Na-miss niya yun. Kaya mga kapatid, yun po ang dapat nating nararanasan, matinding uhaw sa kabanalang ating kinalalagyan. Kapag ka nawala yung kabanalang yon, nauuhaw tayo, gusto natin kaagad balikan yung fellowship with God, yung presence of God, yung holiness of God, yung work o yung feeling of the Holy Spirit sa ating buhay. Thirsting for the things of heaven. Deuteronomy chapter 28.
47 and 48. Binasa natin yan kanina. Bakit siya na pumapawi ng uhaw, ng maraming nauuhaw, ay hindi pinawi ang uhaw ng ating Panginoon. Now, tignan niyo po ang Deuteronomy 27, 47, 48. Ito ang sabi ng Panginoon sa Israel, because thou servest not the Lord thy God with joyfulness and with gladness of heart, for the abundance of all things, therefore shalt thou serve thine enemies, which the Lord shall send against thee in hunger and in thirst, and in nakedness and in want of all things. And he shall put a yoke of iron upon thy neck until he have destroyed thee. You see, part of God's act against Israel is hunger and thirst. You will serve your enemies, which the Lord shall send against thee. So if you die of thirst, you died in a place or in condition where you are, God is against you. At ano naging katulad ni Jesus? Bakit siya pinabayaang nauuhaw? Bakit siya iniwanan? Because thou servest not the Lord thy God with joyfulness. Yun ang sabi niya sa Israel. So ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesus na nakabayubay sa krus, iniwan siya ng Ama. At tinignan niya si Jesus na katulad ng mga taong hindi naglilingkod ng may kasayahan sa Diyos. Ganun si Kristo in reality, masayang naglilingkod sa Diyos. Pero that time na yung kasalanan inilagay sa Kanya, itinuring siyang kagaya ng mga taong naglingkod ng walang kagalakan ng puso, sa kabila ng maraming pagpapala na kanilang tinanggap. Ibig sabihin, yung lugar ng mga masuwayin ang naging lugar ni Kristo. Kaya hindi siya tinutugon. Siya yung uhaw niya, iniwan siya, tapos nauhaw siya, walang nagbigay, walang nag-provide na Diyos ng kanyang pumatid ng kanyang uhaw. Why? His thirst was appointed. Tinakda ng Diyos na ikaw talagay pupunta sa krus at ikaw ay mamamatay, taglay mo ang uhaw, kagaya ng uhaw ng nasa impyerno. Hindi basta uhaw lang yan ng tubig. So, his thirst was appointed. Number 2, his thirst was voluntary. Inako mo yan, ang tayo nasa langit, sinabi ko, sino ang gaganap ng plano ng Diyos, ikaw nag-volunteer, sabi mo, here am I to do thy will, O God. His thirst was voluntary. His thirst was a sacrifice. Ang kanyang uhaw ay alay. Sa lugar natin, imbis na tayo ang mauhaw, inilagay niya yung kanyang sarili bilang alay para tayo ang makalaya. The thirst was of humility mula sa kanyang pagpapakababa. The thirst was of sincerity bilang patunay ng kanyang taus-pusong pagmamahal. The thirst was for our security. Kaya siya nauhaw para ilagay niya tayo sa kalagayang hindi na kayo makakaranas ng uhaw, ng impyerno, ng pagdurusa ng uhaw sa impyerno sapagkat ako na ang umako ng impyerno para sa inyo. Ako na ang nagbayad ng dapat yung bayaran. Ako na ang nagdusa ng dapat na pagdurusa kagaya ng uhaw na sinasabi niya. And the thirst, this thirst was the thirst of victory. Ito ay uhaw ng pagtatagumpay. Bagamat siya iniwan at bagamat siya nagdusa, pero inako niya ang lahat ng iyon at yun ay paraan ng pagtatagumpay para hindi na natin danasin yung uhaw na yun sa impyerno. So Jesus is calling us today to enjoy a life without thirsting. Sabi niya sa John 6:35, and Jesus said unto them, I am the bread of life, he that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Ito ngayon ang iniaalok niya sa mga tao. If we are thirsty, come to Christ, and He will give you living water.
Sa John chapter 7, 37 hanggang 39, in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. Tinuon niya yan. May malalapitan kayo, pero siya, wala siyang malapitan. Humingi siya sa Diyos, pinabayaan siya. Pero sabi niya, kung kayo nauuhaw, lumapit kayo sa akin, paiinumin ko kayo ng living water. He that believeth on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers, plural, of living water. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. So ano sabi ng Panginoon? Kapag kayo lumapit sa akin, paiinumin ko kayo, at mula sa inyong kalooban, aagos ang mga buhay na ilog, hindi na kayo mauuhaw. No more thirst. You will not thirst for a Savior. Hindi ka na maghahanap ng iba pang tagapagligtas. Your Savior is sufficient. Naghihintay siya ng tutulong sa Kanya, pero kahit ang Kanyang Diyos, pinabayaan siya. Nauhaw siya sa tagapagligtas. Nagharap siya ng tutulong, pero wala. Pero ang sabi niya, kayo, kung mangangailangan kayo ng tulong, nauuhaw kayo, sa akin kayo lumapit, hindi kayo mabibigo, tutulungan ko kayo. Okay? No more thirst for eternal security. Ang mga tao naghahanap, paano magiging secured? Magiging secured. Pagka ako secured na, panatag ako. Saan ako kukuha ng security? Dito sa mundong ito, walang security. Sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin, paiinumin ko kayo ng security. Kung yun ang kailangan ninyo, tatatakan kayo ng Holy Spirit. Di ba yun ang sabi? Rivers of living water. Holy Spirit. Eternal security. Pag tinatakan ka ng Holy Spirit, you have that eternal security. No more thirst for spiritual satisfaction. Sabi ng Bible, rivers of living water. Hindi ka lang iinom ng ganito. Ikaw ang pagmumulan, meron mula sa loob mo na aagos. Biruin niyo yan, ano? Mula sa loob mo, aagos. Ikaw ngayon ang magsusupply sa iba. Ikaw ang magbe-benefit sa iba. Magiging benefactor ka dahil sa iyo nanggagaling yung bukal ng tubig ng buhay. And that is the Holy Spirit dwelling in you. Oh, napakaganda. No more thirst for companionship. Sabi ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. I am with you always, even unto the end of the world. Siyang iniwanan, tayo hindi ka na mauuhaw for a companion. Walang makapagsasabing ako'y tao lamang, ako'y nag-iisa. No, pagka-Kristyano ka, hindi ka mag-iisa at hindi ka iwanan ng Diyos. No more thirst for power in life and in ministry. Acts chapter 1 and verse 8, sabi niya, you receive power after that the Holy Ghost has come upon you. Kaya lahat tayo, meron tayong power. Paano nangyari yun nung kasaganaan nasa atin? Yung kahirapan na kay Kristo. Yung pagdurusa na sa Kanya, yung pagpapala sa atin. Pinalo siya at nagkasugat-sugat siya. Sa Kanya ang latay, sa atin yung kagalingan. Sa Kanya yung uhaw, sa atin ang kaginhawahan. Sa Kanya ang pagpapabaya, sa atin ang tulong. Pero yun, ano? Kaya hindi lamang po basta uhaw ang naranasan ng ating Panginoon. No man thirsted like He thirsted. Walang nauhaw na kagaya ng Kanyang uhaw. Maraming Diyos, salamat po ng marami sa gabing ito. Nawa lalo naming ma-appreciate nang mauhaw ang aming Panginoon, hindi lang ito basta uhaw. Uhaw ng kagaya ng pinarurusahan sa impyerno. Sa impyerno, wala doon ang presensya ng Diyos, wala doon ang tulong ng Diyos, wala doon ang pagmamahal, habag ng Diyos. Wala doon ang pagliligtas ng Diyos sa impyerno. At habang si Kristo nasa krus, siya'y tumatawag, walang nagligtas sa Kanya. Pinabayaan siya. Kaya nung nauuhaw siya, wala rin naranasan niya kung anong hirap sa impyerno. Inako niya ang puot ng Diyos para kami ang makapagkasundo sa Diyos. Salamat po ng marami sa biyaya mo sa amin. Nawa, kung kami naman ay nakakaranas ng uhaw, meron naman kaming lalapitan
nangangako na kanya kaming tutulungan, hindi kami iiwanan. Kaya hindi na kami dapat panghinaan ng loob. Ano man ang problemang darating sa amin, ano man ang longing namin, ito man ay sa pangkalusugan, ito man ay sa pangkabuhayan, ito man ay sa pangkaalaman, ito man ay sa pananalapi, ito man ay sa pananampalataya, anumang uri ng pangangailangan, hindi kami matuksong mag-murmur, maghanap ng sisisihin. Kundi ang tama, kami lumapit at tumawag sa Diyos na tumutugon, kahit kami hindi tapat kagaya ni Samson, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Hanggang ang Diyos ay hindi patapos sa amin, kapag kami nauuhaw, may ipoprovide ang Diyos para matugunan kami sa aming pangangailangan. Pero lahat ng ito ay naging posible dahil merong isang nauhaw para sa amin. Pinatid niya ang lahat ng uhaw, kinuha niya lahat ng uhaw ng tao at inipon sa kanyang sarili. Natikman niya ang kabuuan ng uhaw ng mundong ito. Tiniis niyang lahat, pinasan niyang lahat ng uhaw na yon, pati ang uhaw na galing sa impyerno. Upang sa ganon, kami ang guminhawa. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. May paglingkuran ka namin ng may katapatan, mapaglingkuran ka namin ng may kagalakan, dahil si Kristo na ang inari na parang hindi masaya sa paglilingkod. Kaya kung kami po'y nakakaranas, there are times we are not happy in serving the Lord. We already understand. It happened before. And God became angry with the Israelites. But because of the Lord Jesus Christ, kahit kami nagkukulang, hindi kami ganun kasigla sa paglilingkod, sa panambahan, sa pagkakaloob, sa pag-aakay ng kaluluwa, inako lahat ni Kristo at siyang inari na walang sigla. Siyang nakaranas ng uhaw. Maraming salamat po sa biyaya mo sa aming lahat. Muli po, tanggapin mo ang papuri naming lahat, ang pasalamat namin at ang aming appreciation sa inyo. Bless you po ang bawat isa sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen, amen. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y umawit. Magwakas po tayo ng isang awitin. Awitin natin yung I am happy in the service of the King. Amen. Awitin po natin ang first and last stanza now. Amen. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy and nothing else can bring. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. All that I possess to Him I gladly bring. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Amen, amen. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Magtipon po ng kaloob. Brother Monching, will you please come? Pasalamatan ng ating mga kaloob ngayong gabi. Tayo po'y manalangin. Madakilan Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa pag-ingat mo sa amin na muli kami hinatid sa lugar na ito upang sumamba at lumalangin sa inyo. Kami po'y lumalapit sa inyo na pagpalain po ang mga kaloob na aming titipunin, maging kagamitan po sa lalong ikalalawak na aming Amen. gawain Amen. sa church. Pagpalain po mga kapatid na naririto, kayo po ang patuloy na magpasagana, biyaya sa aming buhay, Panginoon. Yes. Ito po yung aming dalangin sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen, amen, amen.
so happy in Jesus. Rapture, my rapture can tell. I know that the light of His presence redeem, 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 redeem by the blood of the Lamb. Redeem, redeem, His child and forever I am. Amen. Welcome po. We welcome Imelda Gagliate and Juliet Delmo. Imelda, pakitas nga kamay. Yes, Imelda and Juliet. Yes, palakpakan po natin sila. Mga tiga saan kayo? Poblasyon. Sino nag-invite sa inyo? Siya nag-invite. Oh, wow. Okay, welcome sa inyong dalawa. Imelda and Juliet. Amen. And let us pray for those who will go to Samar. Ngayong gabi, after this, mamaya, babiyahe sila, papunta sila ng Samar. We will have the ating medical, dental, at saka yung anniversary nila doon. Kaya pag-pray natin yung kanilang mga maglalakad. Ano ha? Okay? So tayo po tumayong lahat, magwakas tayo sa panalangin, at pagpe-pray natin ngayon yung ating mga kapatid. Ha? Short prayer, no? Diyan sa inyong kinatatayuan, short prayer, pag-pray muna natin, bawat sa atin, yung mga needs ng mga aalis, yung safety, yung dadatnan, yung iiwanan, ano ha? At tayong lahat, magpanalanginan ng buong simbahan, gano'n, ano ha? So you pray and then I will close in prayer. Silently we pray and then I will close in prayer. Okay, ready? Let's pray. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit muli sa inyo. Nagpapasalamat po kami sapagkat inako ng aming Panginoong Hesus ang uhaw, ang dusa, ang pag-iisa, ang pagpapabaya ng Ama na siya'y pabayaan sa kamay ng mga makasalanan upang kami ang maging malaya. Siya na ang nauhaw ng uhaw ng pagdurusa at uhaw ng pag-iisa. Yamang siya iniwan ng Ama. Nawa kami man ay mauhaw sa iyong presensya sa tuwi-tuwi na. Nawa mauhaw din kami sa iyong pakikisama. Mauhaw kami sa iyong pagpapala. Mauhaw kami sa iyong pangunguna. Manguna ka sa amin patuloy at mauhaw kaming patuloy sa iyo. Bless po ang aming mga kapatid na patungong Samar, ang mga maiiwan, ang mga daratnan, ang mga kasalubong at kasabay. Ingatan mo po sila ihatid paparon, paparito, maghatid sila ng pagpapalang sagana at magdala sila ng masaganang pagpapala pagbalik. Maraming salamat po. Ikaw ang magligtas sa mga tiga-Samar. Ang mga hindi pa ligtas, hindi pa nakakilala, iligtas mo po. At ganun din naman, patuloy kaming palaguin bilang mga mananampalataya, bilang simbahan. Salamat po ng marami. Hinihiling namin ang patuloy niyong pagpapala sa amin at maging mga pangangailangan, patuloy niyo pong tugunan. Alam po namin, kagaya ni Samson, meron kaming mga pagkukulang.
Pero salamat dahil ni Kristo na pinabayaan, hindi mo kami pababayaan. Salamat po ng marami. At nawa naman ipagtapat namin ang aming buhay sa inyo habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik. Ihatid mo po kami sa aming kanya-kanyang tahanan sa gabing ito at magandang kapahingahan at handa na maging pagpapala sa kinabukasan. Hinihiling namin ang lahat ng ito at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Lahat po'y magsabi ng malakas na Amen. 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 Magandang gabi po sa lahat. Purihin ang Panginoon. Kamayan po natin ang isa't isa, yung ating bisita ngayong gabi. Kilalanin, alamin ang kalagayan nila. Hello, Sanchez. Pakisama sa prayer, Sister Donna. Siya po'y natindi yung ubo. Pakisama sa prayer ang aking asawa.